kaibigan. Kung isa kang diabetic kaibigan, samahan nyo ako dahil magluluto tayo ngayon ng kanin. Sasamahan natin ng chia seeds mga kaibigan. Ayan, no? So, kukuha lang tayo dito mga kaibigan ng 60 ml, no? 60 ml, dalawang 30 ml. Ayan, 60 ml na chia seeds. Okay? Ayan, 60 ml. Tapos, sasamahan natin ng dalawang cup na rice. Ayan. Ayan, dalawang cup na rice. So, isang chia seeds, 60 ml na chia seeds sa dalawang cup na rice. No? Ayan. Magkasama na, halo na yan siya. No? Susubukan natin yan. Pero siyempre, kukuha lang tayo ng 1 cup. Hindi naman lahat natin yan kakainin. Kukuha tayo ng 1 cup na luto na. Okay? Sige, tara, samahan niyo ako dahil magluluto muna ako mga kaibigan. Okay mga kaibigan, so luto na ang ating ginawa. Ito na mga kaibigan, no? Ayan, no? So, pumaibabaw lang yung chia seeds. So, kukuha lang tayo ng 1 cup mga kaibigan. Hahatiin lang natin yung 60 ml kasi ang ginawa nating hinalo nating chia seeds, oh. Ayan. So, ika-cup lang natin. Kunin lang natin yung kalahati ng may chia seeds. Okay, ayan. Lahat ng chia seeds, kalahati dito na mayroong chia seeds, kukunin natin. Okay na. Ito na mga kaibigan. Ito na. Yung rice with chia seeds. Okay? Ayan mga kaibigan. Gilid na natin to. So ito na mga kaibigan. No? Ito na yung chia seeds. So nakikita nyo dyan. Ulit. Ayan mga kaibigan. No? Ito na yung rice with chia seeds. Umuusok pa mga kaibigan. Ayan no. Ayan, no? So fiber yan. So, medyo mababawasan ang carbohydrates nito dahil nga mayroon siyang kasamang fiber mga kaibigan. Okay? At saka sa mga constipated mga kaibigan, mas maganda ito dahil nga siyempre fiber, panglinis talaga ito sa colon. Okay? So ito na mga kaibigan, kakainin natin. Pero bago tayo kumain mga kaibigan, ay susukatin ko muna ang aking blood sugar. Ayan. So ito na mga kaibigan, susukatin ko muna ang aking blood sugar. Ito na. Ayan. So tingnan natin kung ilan ang blood sugar ko ngayon. Ayan mga kaibigan. 90 lang mga kaibigan. Mababa yan dahil umiinom pa rin tayo ng spirulina at saka ganoderma mga kaibigan. Okay? So ito na. Kakain na tayo. 90 ang ating blood sugar. Walang halo mga kaibigan ha. Yan talaga ay chia seeds at saka rice lang. Wala tayong ulam para sigurado tayo sa result na nanggagaling talaga dito sa pagkasakinain lang natin. Okay? Walang iba. Ayan. Yung lasa ng kanin walang pagbabago. Masarap pa rin ang kanin, mga kaibigan. Okay lang. So, after 1 hour mga kaibigan, kukunin natin ang ating blood sugar. Ayan mga kaibigan, no? So, bago tayo kumain, 90 ang ating blood sugar. Ang oras ngayon ay 4:45 mga kaibigan. Mamayang 5:45, susukatin ko ulit after 1 hour kung ilan ang magiging increase mga kaibigan. Hindi naman natin naubos yung 60 ml na chia seeds at saka yung 2 cup na bigas nung bago natin sinaing. Dahil mayroon pa rin natira mga kaibigan, no? So, marami pa rin ang natira. Ayan pa rin ang natira mga kaibigan, no? So 1 cup lang naman ang kinuha natin, kaya ang natira ay marami pa rin, no? So ibig sabihin hindi natin nakain lahat yung niluto natin na 60 ml na chia seeds at saka 2 cups na rice mga kaibigan. So 1 cup lang kasi na luto na or kanin na ang ginawa natin, ang kinain, kasama yung kalahati nung kung saan banda na ipon yung chia seeds mga kaibigan, no? Yan, ito kasi hindi talaga siya masasama sa kanin.
Pero yung ibang mga kaibigan, nasasama siya sa kanin. Yung ibang kunti lang. Yung karamihan talaga nasa taas lang ng kanin, no? So kung magluluto kayo mga kaibigan, ganun din ang mangyayari niyan. Kahit ihalo nyo pa yan, so maliban lang kung ihalo nyo bago maluto. Okay? So, ayan mga kaibigan, may mga nagtanong sa akin kung bakit daw nakakaramdam sila ng panghina or parang nagugutom pag diabetic, no? Isa sa dahilan doon mga kaibigan, pagka type 2 diabetes ka, nakakaranas ka talaga ng tinatawag na hypoglycemia, no? Yung pagbaba ng inyong blood sugar. Isa sa dahilan yun mga kaibigan, pagka kumakain ka ng marami sugar, maraming carbohydrates, maraming lactose, fructose, sucrose at saka glucose, pagka yon ay nadadivert na, nakukonvert na into glucose, ang ating lapay ay nagre-release ng hormones, no? Ito yung tinatawag na insulin, no? So, kung gaano kadami yung insulin, depende yun sa taas, sa dami ng glucose na pumasok sa katawan mo mga kaibigan. Papantayan niya ng insulin na i-release ng pancreas. Kaya pag marami ang inyong kinain na glucose, carbohydrates, sucrose, fructose, lactose, tataas ngayon yung insulin mo, no? Itataas siya ng pancreas, magbibigay siya ng maraming hormones. So pag nagbigay siya ng maraming hormones mga kaibigan, bababa yan ang inyong blood sugar. So more than doon sa level na normal na hindi ka manghihina. Kaya ang mangyayari niya mga kaibigan, pagka mataas ang iyong insulin, siyempre biglaan din yan bababa, no? Hanggang sa makaramdam ka ng pagkagutom or panghina or manginginig mga kaibigan, no? So ang gagawin lang natin dyan, dapat may baon ka lang kindi or may baon kang isang sachet ng ketchup, yung kinakain natin sa mga restaurant, sa Jollibee, sa McDo, may ketchup yan. Eksakto yan, no? 15 grams kasi ang sugar nun. So pwede siya makapagbigay sa iyo ng lakas within 1 hour na ano, o kaya saging, o kaya lahat ng pwedeng kainin na may sugar, no? Kapag ikaw ay nanginginig na at nanghihina na. Hindi pwedeng pabayaan mo lang yan mga kaibigan dahil magdudulot yan ng iba pang komplikasyon pag sobrang baba naman ang inyong blood sugar sa katawan. So maliban sa panghihina, kakabahan ka na rin mga kaibigan, no? Dahil pagka sumubra na sa baba, ayan, mawawalan ka na yan ng malay, no? Hanggang sa ikaw ay mag-collapse. So importante yung mabalance lang. Kunting pagtaas ng sugar, may masamang epekto na yan sa ating katawan. Sobrang baba, may masamang epekto din sa ating katawan mga kaibigan. Kaya kailangan mong makontrol talaga mga kaibigan, no? Alamin mo lahat yung mga kinakain mo. Hindi naman basta-basta lang ang diabetic eh, no? Pinag-aaralan mo yan base sa resulta ng inyong response ng inyong katawan. Kasi nga, ang daming problema sa mga organ natin na ang dahilan ay sobrang dami ng sugar sa ating katawan mga kaibigan. Okay, so abangan natin mga ating isang oras na paghihintay mga kaibigan. Ayan kaibigan, no, naka-isang oras na tayo mga kaibigan after natin kumain ng kanin na may chia seeds, no? Eksaktong 5:45 ng hapon. Isang oras tayo, 90 mg per deciliter ang sugar natin kanina bago kumain mga kaibigan. So susukatin natin ngayon mga kaibigan. Ito na. Ayan mga kaibigan, ito na. Ito na. Ilan kaya magiging sugar natin? 90 kanina. Ayan mga kaibigan, 181. No? So, mataas pa rin ng konti. Dahil nga white rice talaga yung kinain natin. Within 1 hour mga kaibigan, umabot siya ng 91 mg per deciliter ang kanyang increase mga kaibigan, no? Sa paggamit natin ng kanin, 1 cup kanin na may chia seeds. Okay? So, ay nakita nyo na kung ano ang epekto nito sa ating katawan bilang isang diabetic mga kaibigan. Kung bago ka lang sa aking channel mga kaibigan, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share para naman ay makita ng iba na ganito pala ang buhay ng isang diabetic. Okay?